Sa ganito po tayo magsisimula. So, bilang anak ng Diyos, ang argumento ng ating kausap, pag sinabi daw na anak ng Diyos, tantamount, ligtas na. Hindi na pwedeng maiwala ang kaligtasan kasi once saved, always saved na. Itinatak na raw ang Espiritu. 1:13 ng Efeso. Kaya, may kaligtasan na hindi na pwedeng bawiin. Sa ganung argumento sinasabi ng ating kausap, mababasa ba ang wika? Sabi niya, sa matandang tipan, itinatatak ang Espiritu Santo. Samantalang sa bagong tipan, itinatatak. Kaya, hindi na pwedeng alisin. Kaya, ang isang lingkod ng Diyos, anak na, may Espiritu na, once saved, always saved. Yun ang version ng mga nagsasabing sila ay Baptist at version ni Pastor. Tignan nga natin sa Biblia. Buti puntahan muna natin yung kanilang talata. Ang sabi ganito, no? Sa isang talata ng Roma, ito po'y nasa 8 at ang talata ay 16. Basahin po natin punto per punto, hihimay-himayin natin ang kasukasuan para makita natin sino ang nagsasabi ng biblical at sino ang nagsasabi ng half-truth at hindi sumasang-ayon sa buong katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Ang sabi sa talata ay ganito, 8:16 ng Roma, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So base sa talata, meron palang Espiritu na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So ang nagsasalita dyan si Pablo meron ng wikang Espiritu na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. So, iba yung Espiritu na yan doon sa Espiritu ng tao na nasa isang Kristiyano. Tandaan niyo po yan. Kasi, mahalagang punto yan kasi pagdating doon sa unang Korintos 5:4 hanggang 5, ang sinasabi niya, ang ililigtas daw, yung Espiritu ng tao at hindi yung Espiritong galing sa Diyos na banal. No? So, mahalagang punto dapat niyong maintindihan. So, ang tinutukoy dito sa 8:16, yung pagiging anak ng Diyos, ang nagpapatotoo na sila'y mga anak ng Diyos, yung Espiritu na nagpapatotoo, kasama ang wika ng aming Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So, sa sentido ba na yan, sinasabi ni Apostol Pablo na ligtas na agad? Pag sinabi kasing ligtas ka na, wala ka na, it is absolute, ligtas ka na. Ano? Kasi alam nyo si Pablo nang sabihin niyang natataan na sa kanya yung putong ng katuwiran, pagkatapos niyang gumawa. No, malapit na kasi siyang mamatay. Nakipagbaka ang wika ako ng pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Buhat ngayon, natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon sa araw na iyon. So nakasulat yan sa 2 Timoteo Kapitulo 4 at ang talata ay 1 hanggang 8. Kailan sinabi ni Apostol Pablo yan? Sa tiyempong gumagawa na ba siya? O sa tiyempo na mamamatay na siya at naingatan niya ang pananampalataya at natapos na niya ang kanyang takbo? So, sinabi niya yan nang siya malapit ng mamatay. Pero sa 8:16 ng aklat ng Roma, hindi pa niya sinasabing ligtas na siya. Kasi, meron pa siyang mga gagawing bagay sa pananampalataya. May gawain pa ng Diyos. Meron pang pagpapalaganap. Isusugo pa niya si Tito, isusugo pa niya si Timoteo, aaralan pa niya yung mga unang Kristiyano ng una. Kaya dito sa 8:16, wala siyang binabanggit na ligtas na agad siya sa sentido dahil meron na siyang Espiritu ng Diyos. Wala pa. Wala naman sa talata yun Katunayan, ibababa natin ang basa. Dito kasi nagbatay sila sa ibaba ng talata, pero hindi nila binuo ang talata. Ibaba natin. Ang sabi sa 8:17, ganito. Ibababa lang po natin ang basa. Makikita nyo, mga nakikinig. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Period. Sa kanila ganun Tapos na. Hindi na itutuloy ang pagbabasa. Kaya ayan, pag anak ng Diyos may Espiritu ka, tagapagmana ka. Hindi pwedeng alisin yan kasi itinatatak ang Espiritu Santo. Babasa yan sa ibang mga sitas ng Biblia, kagaya nung binabanggit sa 14:16 ng 1. Sumain nyo ang wika magpakailanman yung Espiritu, sabi doon sa talata. Magpapakahulugan ngayon siya. Kaya ang Espiritu, hindi inaalis. Tama ka doon. Hindi inaalis ang Espiritu Santo doon sa taong nag-iingat ng katwiran sa pagsunod sa Diyos. Pero kung hindi ka naman susunod sa Diyos, kahit nasa iyo ang Espiritu,
hindi ka mitiis, aalis sa iyo ang Espiritu. Ang katunayan, itutuloy natin ang basa. Kasi, pinutol no? Puputulin, hindi naman kinuha yung buong content ng talat. O, ituloy natin. Kapag meron ka bang Espiritu ng Diyos, ano ang gagawin? Ligtas ka na ba, pastor? Kagaya ng wala naman sa talata yung claim mo. O, babasahin natin. Sa 8 ng Roma pa rin, 17, itutuloy lang natin yung content ng talata. Ang sabi ay ganito, at kung mga anak nga ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo'y lumuluwalhati namang kasama Niya. So pag sinabi pong magtitiis, meron kang babatahin para hindi ka magkasala. Unang Pedro 4:1, si Kristo ang wika nagbata sa laman. Kung paanong siya ay nagbata sa laman, siya ang wika'y nagpapatigil sa kasalanan upang huwag na kayong mga buhay sa inyong nalalabing panahon. Sabi doon sa aklat ng unang Pedro, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masmangpita ng mga tao kundi sa kalooban ng Diyos. Ayun naman pala. Pag meron kang espiritu ng Diyos, magtitiis ka, magbabata ka sa laman, yung gawang masasama, hindi mo gagawin. Kaya may titiisin ka. So, ibig sabihin, hindi ka paligtas. May titiisin ka pa. Ibig sabihin, meron ka pang gawa na gagawin. Sa paggawa kasi ng katwiran, magtitiis ka. Kung gagawa ka ng kabanalan, magtitiis ka. O pakinggan nyo, babasa muna ako ng sitas bago natin ituloy. 2 Timoteo. Bilang katunayan. Kasi hindi tayo nagsasalita ng puro daldal lang ni pastor Magbabasa ng isang sitas pakahulugan, hindi patatapusin yung kabuuan. Ang sabi sa 2 Timoteo, ito po ay nasa Kapitulo 3, pakinggan nyo ang sinasabi ng Biblia. Oo, at lahat na may ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Pag sinabing magbabata, magsasuffer ka, magbabata ka, meron kang titiisin sa pagsunod sa Diyos. Katunayan, babasa pa ako ng isang sitas dito sa Filipos. Ito'y nasa Kapitulo 1 at ang talata ay 28. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya. O, hindi faith alone. Kundi ano pa ang kasunod? Kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So pag may titiisin ka, hindi ka pa agad ligtas. Hindi faith alone kasi may gagawin ka pa, gagawa ka pa ng katwiran. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa 24:13 ng Mateo, ang magtitiis ang wika hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Wala pa namang wakas Hindi ka pa matatapos yung buhay mo, hindi ka pa mamamatay. Hindi po pa naiingatan yung iyong pananampalataya. Meron ka pang gagawin. Tapos ikaw naman ligtas ka na, no? So sa mga talatang ito, mali yung unawa mo, pastor. Tapos sahamon ka sa puno ng samahang ito. Dito pa lang makikita natin sa mga argumento mo, palpak na sa Biblia, no? So sa 8:16 at 17, sa sentidong meron ka pang titiisin kung may espiritu ka, hindi ka pa agad ligtas. Kaya mali yung sinasabi mo na pag anak ka, may espiritu ka, ligtas ka na. At hindi aalisin ng Espiritu Santo dahil sa sentidong itinatak sa 1:14 ng Epeso, hindi ganon. Ang Espiritu Santo hindi aalisin sa'yo kung ikaw susunod ka ng matapat sa Diyos. Pero kung ikaw maglalaboy ka uli sa pusali, lulublob ka uli sa pusali parang baboy, yung suka mo, kinain mo uli bilang aso, itatakwil ka ng Diyos. Papatunayan ko sa iyo ngayon, pastor, makinig ka. Ano? Kung ang dala mo sa debate, yan lang mga katwiran na binabanggit mo, ang masasabi ko sa iyo, wag ka nang lumaban sa kapatid na Eli, matatalo ka lang. O ipapakita ko sa iyo. Susundan ko yung kabilang talata mo. Pupunta tayo sa Epeso 1, talatang 14. Pupunta ako sa Epeso at ipapakita ko sa iyo yung hindi mo naintindihan sa talata mo. Basahin natin ang Epeso. Ito po'y nasa 1 at ang talata ay 13. Nasa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan,
Nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So ang gagawin ni Pastor, hinto muna sa pagbasa. Ayan, itinatak eh. O, babasa ngayon sa 14:16 ng Juan, upang sumainyo magpakailanman. Kaya ang Espiritu Santo, hindi ang wika yan inaalis, 7:39 ng Juan. So, kumukuha siya ng mga sitas out of the Efeso 1:13, tapos papakahulugan na niya. So, titignan natin. Sundan natin yung 1:13. Ganun ba ang sentidong ipinaliliwanag ni Pablo? Na kapag itinatak na yung Espiritu, that is the fullness. Kumbaga tapos na, ligtas ka na. Ganun ba, Apostol Pablo? O baka pakahulugan lang ito ni Mr. Leader na pastor based on his own thinking na nakabasa ng mga sita sa Biblia, tapos magpapakahulugan na. Tapos hahamunan ng debate, akala niya, yung naunawa niya, fix na yon, pinakatama na yon. Akala niya buong katotohanan na yon. O ano ang sabi ni Apostol Pablo? No, ibababa natin uli. Ang paliwanag ni Pablo, nakasulat din naman, pastor eh. O ano ang sabi? Sa talatang 14. Na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Ayon. Yung palang pagkatatak ng Espiritu Santo sa 13, siya ang wikang patotoo sa ating mana. Pag sinabing patotoo, yun yung an earnest, a part of payment in advance for security. Given in advance as a security that the whole will be paid afterwards. So ito yung tinatawag na patinga. Paunang bayad. So hindi ito yung fullness. Ano? Pauna lang ito patinga. Kapag tinatak sa'yo yung Espiritu, hindi pa yun yung fullness na ikaw ligtas ka na agad. Bakit? Bakit natin sinasabing ganun? Kasi kung ikaw gagawa ka ng masama, mabibigat na kasalanan sa harapan ng Diyos, kahit may Espiritu Santo ka na, pwede kang itakwil ng Diyos. O ano ang katunayan? Ito isang pangyayaring naganap ng una sa panahong Kristiyano. Nagbenta kasi ng lupa itong si Ananias at si Sapphira. So, inilingid nila yung isang bahagi ng lupa. So, nagsinungaling sila sa Diyos. Nagkasala sila sa Espiritu Santo. Ano ba ang sabi ng Biblia pag tayo nagkakasala sa Espiritu Santo? Yung ba may kapatawaran pa ba? At pag yung ba wala tayong karapatan sa Espiritu, ang ibig sabihin nun, hindi aalis yung Espiritu Santo sa atin. Napakabaliktad naman ng utak na magsasabi. Hindi ka na nga pinatawa dahil nagkasala ka sa Espiritu Santo. Pagkatapos, hindi pa rin aalis sa iyo ang Espiritu Santo. So papatunayan ko sa iyo, pag itinakwil ka ng Diyos, aalis sa iyo ang Espiritu Santo. Pakinggan mo mabuti, Pastor. O babasa muna ako ng pangyayari. Dito sa isang talata ng Gawa. Nang minsang merong pangyayaring naganap na ganito. Datapot isang lalaki, 5:1 ng Gawa. Datapot isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa. At dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Ayon. So hindi nila ibinigay yung buong bahagi ng pinagbilihan ng lupa. Tuloy natin ang basa. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang iyo'y nananatili pa, hindi bagay yao'y nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring sariling kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So at the same time, pagkatapos ng pangyayari ito, namatay si Ananias nahandusay sa lupa Pagkatapos ng pangyayari niyan, pumasok naman yung kanyang asawang si Sapphira. Ganun din. So itong mag-asawa, nagsinungaling sa Espiritu Santo, nagkasala sa Diyos, ayon sa talata. Ayon dito sa binasa natin, hindi ka ang wika nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So, nagkasala ba si Ananias at si Sapphira? Meron bang kapatawaran yung kanilang ginawang kasalanan? Ano sabi ni Kristo? Dito sa isang talata ng Marcos, ito'y nasa 3,
At ang talata ay 29. Datapat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. So tanong tayo sa Biblia, ito bang si Ananias at si Sapphira kaanib sa iglesia ng una? Bakit naman si Ananias at si Sapphira pakihintulutang tumulong sa gawain kung hindi siya kaanib sa tunay na iglesia? Bawal naman, wala namang kinukuhang anuman ng mga apostol sa mga hintil doon sa mga hindi kaanib. Ikatlong Juan 7. Ibig sabihin, itong si Ananias at si Sapphira, naging kabahagi o naging kaanib sa iglesia ng una. Ibig sabihin, nang ito ay mabautismuhan, tumanggap ito ng kaloob ng Espiritu Santo. Kasi pag nabautismuhan ka, nagsika, ayon sa 2:38 ng gawa, tatanggapin ang wika ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So itinakwil ng Espiritu Santo itong si Ananias at si Sapphira. Sabi nga ni Kristo, meron ang wikang kasalanan ng isang kasalanan ng walang hanggan kapag nagkasala ka sa Espiritu Santo. So papatunayan natin ngayon, pag itinakwil ka ng Espiritu Santo, tantamang itinakwil ka rin ng Diyos. Ganito rin kasi yung muntik nang mangyari kay Haring David. Pero si Haring Saul natuluyan no? Kaya sa sentido na whether it is Old Testament, whether it is New Testament, pag gumawa ka ng masama at unpardonable sa harapan ng Diyos na kasalanan, hindi pinag-uusapan dyan kung itinatakba ang Espiritu o hindi. Kasi, same thing, kapag ikaw ay gumawa ng masama sa harapan ng Panginoon, whether yan ay itinatak sa OT, whether ito naman ay hindi itinatak, aalis sa'yo ang Diyos, itatakwil ka, papatunayan ko sa'yo. O, pakinggan natin. Babasahin ko muna yung awit, Pastor, makinig ka. 51:10. Bago ko ipakita sa'yo yung konklusyon ni Apostol Pablo na dedebunk sa paniniwala mo, na pag sinabing anak, may Espiritu Santo na ng Diyos, tantamount ligtas na. No? Papatunayan ko sa'yo. O, babasahin ko muna yung talata. Sa isang talata ng awit, merong 2 puntong mahalaga si Apostol Pablo sa'yo. Pero bago ko ipapakita ko muna sa'yo yung kabuuan ng katwiran. Para pamalian yung sinasabi mo, ilang sitas lang alam mo Tapos sahamon ka sa kapatid na Eli, ito hindi mo alam, pakinggan mo. Sa isang talata ng awit, ganito ang ating mababasa. Ito, siya ang may sabi nito No? Pero babasahin natin muna. Titignan natin kung biblical ba talaga yung sinasabi niya o labas sa Biblia, sa kabuuan. Ang sabi sa 51:10 ng awit, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Naramdaman kasi ni David paalis yung espiritu, nagkasala kasi siya sa Diyos Nang makita niya sa bubungan si Haring David, kasi hari, naglalakad, nakita niya si Bathsheba, maganda, pinakuha. Ang ginawa niya para pagtakpan yung kanyang pangangalo niya, pinapatay niya si Uriah, nilagay dun sa harapan ng hukbo para mapagtakpan yung kanyang gagawing pangangalo niya doon kay Bathsheba na magiging later ina ni Haring Solomon. So nang mangyari yon, naramdaman ni Haring Saul ni Haring David paalis yung espiritu, nakagawa siya ng masama sa Panginoon Pero later pinatawa din siya ng Panginoon, nagsisi si Haring David, gumulong siya sa lupa. So ano ang ibig kong ipakita sa inyo? Sa sentido na kapag ikaw gumawa ng masama sa harapan ng Panginoon, unpardonable, hindi pinag-uusapan dyan kung itinatakba o hindi. Kagaya ng gusto mong ipakita na basahin daw sa OT, itinatatak ang Espiritu Santo. Pandarayang tanong yon. Kasi yung aral sa pagtatatak sa bagong tipan bakit doon mo kukunin sa lumang tipan? Ang aral na ikaliligtas sa panahong Kristiyano, kautusan ni Kristo, hindi naman sa matandang tipan. So maling argumento. Madayang tanong yung ginagawa mo para pagtakpan yung paniniwala nyo na once saved, always saved. That is the absolute truth. Hindi naman kinakatigan ng buong Biblia. So ano ang pruweba ko, bibliko, na hindi sa sentidong itinatatak, kaya aalis ang Espiritu Santo, kundi sa sentido na pag ikaw gumawa ng unpardonable sin sa harapan ng Diyos, yung hindi na mapapatawad na kasalanan, kaya aalis sa iyo ang Espiritu Santo. O pakinggan mo. Babasa pa tayo ng isang hari. Ang sabi ganito sa unang Samuel, ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 16.
Ganito ang ating mababasa. Matututo ka ngayon, pastor, nang hindi mo naiintindihan. Tandaan mo, miyembro ang kausap mo. Pero matututo ka. Lalo naman pag natupad yung pangarap mo, natugunin ang hamon mo ni Brother Eli, lalo kang matututo. Sabagay, matigas na lang matigas na lang yung muka na kapag naipakita na sa Biblia yung katwira, ayaw pang tanggapin, no? Nasa sa kanya na yon kung paano niya tatanggapin yung aral na nasa Biblia. Ang sabi sa 16 ng Samuel, ganito ang ating mababasa. Ito'y nasa kapitulo 15 at ang talata ay 17. At sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka baga ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At pinahirang ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel. At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay. At sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipulin ang makasalanang Amelisita. At labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? So gumawa pala ng masama sa paningin ng Panginoon itong si Haring Saul, ayon kay Propeta Samuel. Tanong, itinakwil ba ng Diyos itong si Haring Saul? O ibaba natin ang basa. Dito pa rin sa 15 ng unang Samuel, talatang 26. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo, sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, at itinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. So itinakwil din pala ng Diyos itong si Haring Saul. So nang itakwil ng Diyos itong si Haring Saul, umalis ba ang Espiritu Santo o yung Espiritong banal na galing sa Diyos na sumasakay sa Saul? O basahin natin sa 16:14 ng unang Samuel. Ang sabi, ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. So sa anong sentido mga kaibigan? Umalis yung espiritu. Sa sentidong gumawa siya ng masama. Hindi sa sentidong kailangan maitatak o hindi maitatak. Kasi aral sa Bagong Tipan isinulat ni Pablo eh. Anong malay nila sa pagtatatak? Aral ng espiritu yon ayon sa Bagong Tipan. Natipang ayon sa espiritu, kautosang ayon sa espiritu. Kaya mali yung logic mo na kailangan mabasa sa Matandang Tipan, itinatatak din ng masama ang Espiritu Santo para hindi umalis. Hindi ganoon. Tandaan nyo, ang kalapate, ang Espiritu Santo, itinulad sa isang kalapate. Kaya nga, pagbaba ng ating Panginoong, pag-ahon ng ating Panginoong Kristo sa bautismo, yung kalapate, bumaba sa kanya, ay yung Espiritu Santo bumaba sa kanya. Saan yung kalapate? Ang kalapate kasi, 8:6 patuloy ng Henesis, ayaw sa marumi. Sa panahon nga ni Noe, pagkatapos ng bahanggunaw, puro bangkay dun sa labas ng daong. Nagpalipad ng uwak si Noe, hindi na bumalik Ang gusto kasi ng uwak, yung mga bangkay. Bumalik yung kalapate kasi ayaw nga sa marumi, literally. Pero spiritually, ganun din ang Espiritu Santo. Kaya pagdating sa Bagong Tipan, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, tutulad tayo, magpapakatimtiman tayo tulad sa isang kalapati. Kaya makakasundo mo ang Espiritu Santo kung may timtimang kang ugali. Ang sabi sa 16 ng Mateo, ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay ganito. Ayon dito sa talata, ang sabi ay ganito. Basahin natin yung talata. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtiman kayong gaya ng mga kalapati. So ang kalapati, ang isang trace niyan, timtiman, ayaw sa marumi. Spiritually speaking, ganun din ang Espiritu Santo. Pag gumagawa ka ng sari-saring kapaitan, lahat ng kasamaan, masasamang akala, etc., mapipighati mo Espiritu Santo. Kaya iniuutos sa Biblia, wag nating pighatiin. Kasi aalis na yan Pag itinakwil ka ng Diyos dahil gumagawa ka ng sari-saring kasamaan, itatakwil ka din. O ipapakita ko sa'yo, pati yung punto mo na kailangan yung logic yung nasa OT. No? Ito masasabi ko sa'yo, ipapakita ko sa'yo, na hindi pinag-uusapan kung itinatatak ba o hindi. Ano? Kasi doon ka nagtatago sa usapang ganun O ipapakita ko sa'yo mamaya. Ngayon, papatunayan ko muna sa'yo, pagdating sa Biblia, yung Espiritu Santo, hindi mo dapat pinipighati. Hindi ka dapat gumagawa ng sari-saring kasamaan
para siya hindi umalis sa'yo. Kasi kapag gumawa ka ng sari-saring kasamaan, kahit nasa iyo na yung Espiritu Santo at itinatak na as patinga bilang patotoo o partial, hindi pa naman fully. Partial pa lang yun, advance payment eh. Ayun ang sabi sa 728 ng interlinear as Arabon, no? Which is part of payment in advance for security. Given in advance as a security that the whole will be paid afterwards. So hindi pa yun yung fullness. Hindi pa stable yan, nalipas ka na agad. No? Tao na lang yan, patinga lang yan. Advance payment. O basahin na natin yung nasa Epeso. Ito yung nasa 4 at ang talata ay 30. Ganito ang ating mababasa, mga nakikinig. Talinuhan yung mabuti. So, iniisa-isa natin yung talata, no? Para makita natin sa kabuuan kung may batayan ba talaga yung sinasabi niya. Ang sabi ganito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, 4.30 ng Epeso, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo pati ng lahat ng masasamang akala. O para hindi mo mapighati yung Espiritu, lahat ng sinabi ni Pablo, lahat ng kasamaan, alisin mo yon para hindi mapighati. Bakit? Kasi pag gumawa ka ng kasalanan na ikarurumi mo, na ikinapipighati ng Espiritu Santo, at itinakwil ka na ng Diyos kahit nakabahagi ka pa sa Espiritu Santo, mahihiwalay ka sa Diyos, pastor. Kaya aalis ang Espiritu Santo. Pwede ba naman, itinakwil ka na ng Diyos, yung Espiritu Santo nasa iyo pa? O sino ba ang tama? Yung pananaw mo o pananaw ni Apostol Pablo? O babasa ako ng sita sa iyo. Sa isang talata ng Hebreo. Papatunayan ko, yung unawa mo, baliktad sa Biblia. Kasi nakabasa ka lang ng 3 sitas, 4, nagpakahulugan ka na. Without considering the entire truth na nakasulat sa Biblia. O pakinggan nyo. Ito ang hatol o konklusyon ni Apostol Pablo. Hindi ikaw ang otoridad, Mr. Baptist na leader ko, no? Kasi ikaw ang tumutugon sa hamon. Tantamount, logically, kung ako mag-iisip matalino, ikaw lalabas ang puno. Kasi ikaw ang humahamon eh. So magbigay ka muna ng certificate na ikaw ang pinakapuno. At pagkatapos, kumuha ka ng mga debate mo, uploads mo sa YouTube, anumang social media platforms, para patunayan na talagang valid kang humarap. Kasi yung hahamunin mo, siguro bata pa tayo, may gatas tayo sa labi, nakikipagdebate na yun. Kaya hindi mo pwedeng maliitin na kung talagang lalaki ka, humarap ka sa debate. No? At para sabihin mo na, hinahamon ko yung call mo, parang ang dating, ikaw talagang may ibubuga ka. So, ipakita mo, mag-uploads ka sa YouTube, mag-uploads ka sa lahat ng social media platform, patunayan mo, marami ka ng tinalong pastor na leader na sa mga debate, patunayan mo. Para masabi ko naman, based on my own opinion, nakarapat dapat kang harapin ng the most sensible preacher in the world sa ating panahon. Yun ang gawin mo. O, naman ang hamon ko sa'yo. Gawin mo yan. So ngayon, ipapakita ko sa'yo yung hindi mo naintindihan ulit. Itutuloy ko. Ano ang hatol? O ano ang konklusyon ni Apostol Pablo? Na yung isang taong nagkaroon na ng Espiritu Santo, nahiwalay din sa Diyos dahil gumawa uli ng sari-saring kasamaan. Mananatili ba yung Espiritu Santo sa kanya at hindi ba siya itatakwil ng Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo ganito, sa Hebreo Kapitulo 6, ilista nyo mga nakikinig, pati mga miyembro ni Mr. Baptist na leader ko, no, para hindi kayo basta-basta amin ng amin sa mga turo na hindi naman nakabatay na lubos sa Biblia. O ito talata, Hebreo, Kapitulo 6, talatang 4 hanggang 6, ito ang sabi ni Pablo, mas paniwalaan nyo, ito nakasulat, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. Minsan pala naliwanagan eh. Ano? Pagkatapos, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Di nakalasap na. Di naging kapatid na ito, naliwanagan na ito sa katuwiran. Ano? Nabautismo na ito sa tunay na iglesia. Ano pa? At mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Di nagkaroon na. Pastor, nagkaroon na to. Eto ba, mahihiwalay pa ba sa Diyos to? Itatakwil pa ba ng Diyos to? At itatakwil din ba ito ng Espiritu Santo pag ito gumawa pa ng masama? Tuloy natin. At saka, nahiwalay sa Diyos. Tandaan nyo,
ang ikahihiwalay mo sa Diyos paggawa mo ng kasalanan. 59:2 ng Isayas, 5:25 ng Jeremias. Pero, gumawa ng kasalanan, yun ang ikinihiwalay mo sa Diyos. Ano sabi ni Pablo? At sa kanahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Hindi na pwede palang patawarin. Hindi na uli pwedeng magsisi. Kapag itinakwil ka ng Diyos, nang itakwil ng Diyos si Haring Saul, itinakwil din siya ng Espiritu ng Panginoon. Umalis sa kanya. Ganon din sa bagong tipan. Kapag gumawa ka ng sari-saring kasamaan, totoo yung nakasulat sa Juan, kagaya ng pinagbatayan mo, 14:16. Sa kanila yung Espiritu Santo. Kanino? Doon sa mga susunod. Doon sa mga taong magtatapat hanggang sa kamatayan, hanggang sa kanilang kamatayan, at hanggang sa pagdating ni Kristo. Pero hindi nagiging totoo na sa iyo ang Espiritu Santo pag ikaw nahiwalay sa Diyos at gumawa ka ng sari-saring kasamaan. Kaya mali ang osas at mali ang mga pananaw mo sa mga talata na hindi mo lubos na naiintindihan. Ngayon natuto ka, membro pa lang ang kausap mo. Lalo naman pag natupad na yung pangarap mo na harapin ang the most sensible preacher sa ating panahon. So ilista nyo yung mga talata, mga kaibigan. Ilista mo rin, pastor. Pero tandaan mo, ang kausap mo, membro. Merong alam ang aming mga ngaral, hindi ko alam eh. Kaya, sinasabi ko sa iyo ngayon, I discourage you. Huwag ka nang humarap. Hindi ka karapat-dapat harapin. No? Maliban na lang kung patunayan mo na meron ka ng kapasidad. Ibig sabihin, marami ka ng natalong leader sa pananampalataya. At marami ka ng record tagbate. At magbigay ka ng certificate na ikaw ang pinaka-leader dyan sa relihiyong kinaaaniban mo o dyan sa sekta na yan. Ngayon, to cut the story short, pinakahuling talatang babanggitin ko. Papatunayan ko sa'yo yung sentido na tinatatak at hindi tinatatak. Hindi ganon. Kasi yung sentidong itinatatak ang Espiritu, aral na nakasulat sa bagong tipan eh. Isinulat ni Pablo, bakit maghahanap ka sa OT? Paghahaluin mo. Pero hindi ganon. Unang punto, ang isang punto na dapat nating maintindihan, ang Espiritu Santo, bagamat sa OT, bagamat sa NT, pag marumi ka, gumawa ka ng masama sa Panginoon, aalis sa'yo yun, itatakwil ka rin ng Diyos. Binasa ko na ang mga batayan sa inyo. Ngayon, ano ang pruwebang ganon? Ayon kay Apostol Pablo. Ano ang pinakamabigat na pagbabatayan natin, mapagsasaligan natin, na mali ang paniniwala mo, pastor? Na kailangan, ang Espiritu Santo maitatak sa OT para natin masabi na ang Espiritu ng Panginoon doon, hindi na aalis. Kasi sabi mo, gumagabay lang eh. No? Kaya sa OT, kaya hindi na maaalis kasi itinatatak. O ano ang pruwebang ganon? May possibility ba sa bagong tipan na ikaw putulin ka? Kahit ikaw naging kabahagi ka na ng puno. Naging kabahagi ka ng puno. Ibig sabihin, isinanib ka dun sa mga taong sa Diyos. Para ikaw maanib dun sa kapisanan sa Diyos, dun sa kongregasyong sa Diyos. Pero may tendency ba na ikaw putulin din? Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Ito, pagdidiin na lang eh. Nabasa na natin, napakaraming talata. Pero ito, isa pang katunayan. To debunk yung paniniwala mong mali na hindi mo lubos na naintindihan. Ito sabi ng Biblia sa isang talata ng Roma. Ito'y nasa Kapitulo 11. At ang talata ay 16 o sa 17 na natin simulan. Pakinggan mong maigi, pastor. Datapat kung ang ilang mga sangay nangabali, at ikaw, na isang olibong ligaw, ay isinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang siyang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako'y makasanib. Mabuti. Sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka.
huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ay ikaw man ay hindi patatawarin. Kita mo na. Kung sa Israel nga, hindi pinatawad yung mga nagkasala, ano? Eh, pwedeng ikaw hindi ka rin patawarin. Hindi pinag-uusapan doon yung sentidong itinatak o hindi. Pero sa bagong tipan, we are agree na itinatatak ang espiritu. Pero pag itinatak sa'yo, it is not na absolute. Naligtas ka na agad. Kasi ayon nga rito sa binasa ko, pwede ka rin hindi patawarin kung sila ang wika, ayon dito sa talata. Sa kawalan ang wika ng pananampalataya ay nangabali sila. At sa iyong pananampalataya, nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Tuloy, masdan mo ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa mga nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan man ay ikaw man ay puputulin. O, puputulin ka rin eh. Ito kasi hindi mo na pagbabasa, pastor eh. No? So may tendency, alisin ka rin sa iglesyang katotohanan. Pag ikaw, gumawa ka ng sari-saring kasalanan at unpardonable sin sa harapan ng Diyos, pwede kang alisin sa iglesyang tunay. Katunayan, ito, pinakahuling talatang babasahin ko sa inyo. Marami pa akong gustong sabihin pero sa susunod na pagkakataon, ipapakita ko sa inyo, pagpapatuloy natin, yung karugtong nito kasi meron pa siyang sinabi. So hindi pa tayo tapos, napakalawak kasi. Tayo kasi hindi sa dalawa, tatlong sitas, magpapaliwanag. Kaya ang ginagawa natin, huhugutin natin sa buong katotohanan ng nakasulat sa Biblia, ikukumpara natin. Yung sinabi niya, 3-4 lang, nagpakahulugan na eh. Hindi niya alam itong mga talatang binasa natin. Ilalabas, miyembro ako tapos ikaw hahamon. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka nang humamon. Kasi ngayon pa lang, membro pa lang itong sumasagot sa'yo. Hindi mo alam itong mga talatang binabasa ko. Kasi kung alam mo, hindi mo sasabihing mali ang mangangaral na sinasabi ng karamihan. At sinasabi ko rin, bahagi ng pananampalataya ko, that the most sensible preacher in our time. Kasi yung alam niya na ituro sa amin, hindi mo alam, tapos hahamon-hamon ka. Ito, papakita ko sa'yo. Ito'y nasa unang Korinto. Ito'y nasa Kapitulo 5. Ganito ang ating mababasa sa, simulan natin sa 11. Datapat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Sinasabi ni Pablo ito sa loob ng iglesia. Huwag ang wika kayong makisama sa sino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid, kung siya'y masakim, kung siya'y mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat sa akin ang humatol sa nanga sa labas, hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. So pag inalis ka na sa loob ng iglesia, ang Espiritu ng Panginoon, nananahan yan sa iglesia bilang templo. Naalis ka na sa iglesia, hindi ka na bahagi ng templo na kung saan yung Espiritu ng Panginoon tumatahan. Di wala na sa iyo ang Espiritu Santo, pastor. Gibain mo ang mga talata na yan. Napakaraming talata niya. Paano mo sasagutin yan? Pasalamat ka, hindi tayo nagharap sa debate. No? Kung yung tema na yan, ako nakaharap mo, maniwala ka. Pastor, maniwala ka. Matututo ka nang hindi mo naintindihan. Kaya, wag mo nang gawing humamon uli. Unang-una, wala kang certificate na ikaw ang pinaka-leader. Kasi, nang tugunin mo yung hamon, sabi ng kapatid ni Eli, yung pinakamataas. Kung ikaw ang tutugon, lalabas, ikaw pinakamataas. Nasa ng certificate mo na ikaw ang pinaka-leader ng Baptist Church. Ipakita mo. Pagkatapos, magpakita ka ng mga uploads mo na katunayan na ikaw, marami ka ng tinalong leader ng mga relihiyon sa debate. No? So, ayan naman, ipakita mo naman yan para masabi naman natin na ikaw ay capable na humarap sa the most sensible preacher in our time. At karapatan kung sabihin nyo kasi yung alam niya na ituro sa akin, hindi mo alam Kaya nga, yung mga sitas na ito, hindi mo alam. Kaya mo itinitindig yung maling paniniwala ninyo na sa sentido na pagiging anak ng Diyos, hindi na pwedeng mahiwalay kasi may espiritu na. So, napakamali sa Biblia. So, ayan po ang dapat ninyong maintindihan, mga giliw na nakikinig. At
sa susunod po na aming pagtalakay, ipagpapatuloy po natin kasi may sinabi pa siya sa unang Korinto 5:4 hanggang 5. So ipagpapatuloy naman natin, different na tema po yan, na pag-uusapan natin dahil malawak pa pong usapin yan. So dito, tinalakay lang natin yung kanyang pinatutunayan sa Roma 8:16-17, sa Efeso 1:13-14, at sa awit 51:10 hanggang 12. Kaya gumugol na po tayo ng maraming oras. Kung atin pong ipagpapatuloy agad dyan, so baka po hindi na ninyo lubos na masundan yung kabuuan na ibig kong ipakita sa inyo. So for the meantime po, yan lang muna ang ating tatalakayin. At sa susunod, ipagpapatuloy po natin ang ating serye ng mga pag-aaral sa Biblia. Tandaan nyo, wag po kayong magugulat mga nakikinig. This is unofficial. Ginagawa lamang po natin ito para makabahagi tayo. Kasi masyado na pong loaded ang aming tagapanguna. So, yung mga nagsasalita sa gigilid, wala na siyang time na pansinin. No? So, tayo, dahil kahit paano, sa ating maliit na magagawa, maliit na kasangkapan, maliit na tinuturuan sa loob ng iglesia, masagot man lang natin yung mga batikos at yung mga sinasabi niya ng ilan sa mga kaibayo na hindi naman natin masasabing makatwirang sabihin nila. Kasi kung kayo pala ang nasa totoo, dapat alam mo yung sinasabi ko, na ipinakita ko ngayon, para masabi mong mali kami. At para masabi mo rin na kami, pagpalagi na natin may nagsabi, kahit sino pa, na kami brainwash sa pagsasama-samang ito, patunayan nyo muna sa harapan namin. Ito, pinatutunayan ko na, hindi kami ang brainwash. Ang brainwash, yung walang alam sa Biblia, amin lang ng amin. Ito nga, ipinapakita ko ang katwiran sa'yo, na paanong brainwash ang mga miyembro sa panig na ito. Kumpara naman yung mga talata mo sa talata ko, mas marami akong talatang ipinakita ngayon. Totoo yung nakasulat sa yung talatang binigay mo. Pero, magiging totoo yun doon sa mga susunod at magtatapat sa Diyos hanggang sa wakas ng kanilang buhay at hanggang sa pagdating ni Kristo, hindi aalis ang Espiritu Santo. Pero, kapag sila lumabag, tahas ang paglabag, sa 6:4 hanggang 6 ng Efeso, itatakwil sila ng Diyos. At pag itinakwil ka ng Diyos, kagaya ni Saul, nang itakwil siya ng Diyos, itinakwil din siya, umalis ang Espiritu ng Panginoon sa kanya. Nakasulat yan sa unang Samuel. Binasa ko na kaganina kung napakaswerte mo, pastor Buti ka, tinalakay ko ito biro mo, makakapag-aral ka, pati miyembro mo. So, magpasalamat ka pa, merong ganitong pag-aaral sa pagkakataong ito. At, masasabi ko naman, huwag ka nang lumaban, inuulit ko sa'yo. Huwag ka na uli maghahamon. Kasi, tinitiya ko sa'yo. Kasi ito, miyembro pa lang kausap ko, marami ka nang hindi alam Maiipit ka lang, maniwala ka. Pero tandaan nyo mga kaibigan, ang ating pakikibaka, hindi laban sa laman at dugo, sa 6:12 ng Efeso. Ang ating lamang pong layunin, gibain yung mga haka. Kagaya nung gusto na yung espiritu na dumadaloy sa mga apostol, 10:4-5 ng ikalawang Korinto. Pero ang pinaka-main ng pag-uusap na ito, yung nasa Isaiah 43:26. Sabi ng Diyos, uulitin ko, binasa ko na ito agad na sa pasimula ng ating programa, babasahin ko po ulit bilang closing, mga nakikinig. No, samantalang kayo nagkakape, namnamin po ninyo ang talata. Ang sabi ay ganito, 43:26 ng Isaiah, ang sabi, ipaalala mo ako, tayo'y kapwa magkatwiranan. Ilabas mo ang iyong usap upang ikaw ay mapatotohanan. Kaya ang panig na ito, tayo, gusto natin mapatotohanan lang yung mga usap. No more, no less, nothing in person. Yun lamang po ang layo natin. Kaya natin isinasagawa ang mga ito. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ginagawa lamang po natin ito para makabahagi sa ating mga tagapagturo o sa aming mga taga-akay. Hanggang dito po. At maraming salamat po sa Diyos hanggang sa muli. Ito po ang inyong maliit na kasangkapan, kapwa alipin sa Panginoon, sa kapanig ng mga mananampalataya sa loob ng tunay na iglesia, Elipin Basan. Maraming salamat po sa Diyos hanggang sa ulitin. At ngayon po ay magsa-sign off na ako. Bye-bye po.